Good morning! For today's video, samahan nyo kami ni Enzo gumawa ng breakfast and gagawa kami today ng banana oat pancake. Enzo! Yummy! What are we going to make for today's video? We are making a... No, don't crack it yet. Careful. At eto na nga ang makulit kong assistant. Naku talaga. Ayan, hindi ko na siya mapigilan kasi every morning nakikita niya akong gumagawa ng breakfast. So ayun, nakikurious siya kung ano ang ginagawa ko. So ayan, pinagbibigyan ko kasi good for him din naman yan sa kanyang motor skills. At kung nakita niyo yung first video na ginawa ko, yung nag-prepare ako ng breakfast with Enzo, nakita niyo for sure kung paano siya mag-crack kung pinanood niyo. At nakakagulat dahil hindi ko naman siya tinuruan. First time niyang gawin yun at nagulat ako dahil kaya niyang mag-crack ng egg. At ayun, nauna na nga niyang inilagay yung egg. Pero dapat yung dry ingredients muna bago wet ingredients. Napakagaling ng assistant ko, di ba? Ibinuhos lahat ng gatas. Kaya ayan, anong gagawin ko? Wala na akong magagawa kung hindi mag-tansya-tansya. Wala nang sukat-sukat pag may ganitong klase ng assistant. At ito na nga, nakita ko tong saging na to sa ref namin. Actually, yung saging before, hindi ko siya nilalagay sa ref. Pero na-realize ko na mas tumatagal ang life ng saging kapag nilalagay sa ref. So, ayan, matagal na tong saging na to, parang 1 week na yata to. Pero kung hindi nyo ilalagay sa ref, mga 2 to 3 days lang, overripe na yan. Kaya ayan, nag-decide kami na gumawa ng banana oat pancake para hindi masayang yung mga tirang saging. Dahil alam nyo naman, bawal magtapon, mahal ang mga bilihin. So ayun, minash ko lang lahat ng saging, bale 1 and half ng saging yan, tapos wala na akong oatmeal, kaya ayan, kung ano na lang ang meron, kung ano lang pinaglalagay namin dyan ni Enzo. Siya naman ang kakain yan, di naman ako eh. At ayan na nga, nagmekos-mekos na si Don Enzo. At naglagay na rin ako ng baking powder. At ayan, syempre, naku, talaga naman, meron pang paiyak-iyak. Kailangan siya talaga lahat ang gagawa. Ang kulit talaga ng batutang to. Hindi pwedeng walang iyak-iyak, walang arte-arte. Talaga normal naman sa bata yan mga mami, di ba? At yan, gusto niya talaga lahat, talaga siya ang gagawa. At ayun na nga, nag-add na kami ng harina dahil konti na lang yung natira dun sa oats, kaya kailangan namin ng harina. Pero maghintay kayo ng mga siguro mga bukas na tayo matatapos nito dahil nakikita nyo naman kung gaano kaliit ang teaspoon na ginagamit namin, di ba? Pang baby talaga. Siguro bukas pa kami matatapos ni Enzo nito. At parang kinukulangan pa nga si Enzo, gusto pang magdagdag ng harina. Sige na nga, pagbigyan, total siya naman ang kakain. O di ba? Sabi ko sa inyo, bukas pa tayo matatapos nito. A few moments later. At ayan, binibilisan na po ni Enzo ang pagmekos-mekos niya. Hala, sige, ikot, 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 ikot lang, ikot, ikot lang. Halatang bagong gising yung nagre-record. At ayan, pagpasensyahan nyo na po yung bagong gising. Pakanta-kanta lang pero antok pa yarn. At ayan, naglagay na ng butter kanina. Pinainit na rin yung pan at start na tayo magluto ng banana oat pancake. Napakahirap ng may ganitong klaseng assistant. Talaga naman, hindi mo pwedeng pakialaman yung kanyang ginagawa. At kanina nga, nagtatry siyang kainin. Akala niya porridge. Alam niyo ba yung porridge? Lugaw, kung tawagin natin sa Tagalog. Favorite breakfast niya rin kasi yung oats. Pero ang tawag niya is porridge. Hindi ko alam kung saan galing yun. Kung sa Tagalog, lugaw. Pero hindi naman lugaw yung oats, at diba? Ayan, ayaw na nga sa aking ibigay. Gusto siya na lang. Oh, ikaw na anak, ikaw na. Oh, sa'yo na yan na, sa'yo na. Kung ganito ang assistant mo, sinisigawan ka, i-hire mo ba?
At ayan, habang nagme-mekos-mekos kami at nagiintay kaming maluto yung ginagawa naming pancake, magkwentuhan muna tayo mga mommies. Alam niyo ba, it's been 2 weeks na hindi na siya nanonood ng TV at grabe ang laki talaga ng difference. Before, kapag gumigising siya sa umaga, laging bukang bibig niya agad, "Watch Peppa Pig, Mommy." Ganun yung lagi niyang sinasabi. Pero ngayon, kapag gumigising siya sa umaga, ang bukang bibig niya, "Want to play, Mommy. Play outside, Mommy." Nagulat talaga ako, siguro mga after 2 days or 3 days yun na nag-stop siyang manood ng TV. Meron kasi ako na panood sa Facebook before, yung about sa effect sa bata ng sobrang panonood ng TV at sobrang paggamit ng mga tablet at gadget. At ayun, medyo nakonsensya naman ako sa part ko dahil nasa bahay lang ako. Pero ang lagi kong excuse para mapapanood siya ng TV is para asikaso ako dito sa bahay, makapaglinis ako, makapagluto. And before, hindi ko kayang makita yung bahay na makalat. Alam nyo, minsan, nasa isip lang din talaga natin yung mga ganong bagay. Na-realize ko na kaya ko naman pala. Sabi nga ng asawa ko, "Babe, it's just toys lying." Ang hirap mag-explain, wag na nga magtagalog na lang ako. Sabi ng asawa ko, "Ano ka ba? Hindi naman makalat ang bahay. Yan lang naman is mga laruan. Pwede naman natin yan ligpitin mamaya or we can ask help from Calvin. At saka si Enzo, pwede na rin natin turuan na magligpit ng toys niya." So ayun, na-realize ko, nga naman, hindi naman madumi ang bahay. Yung mga nakakalat lang sa floor is yung mga toys na pwede naman damputin after. Akala ko, mommies, hindi ko kaya. Yun pala kaya naman. Hindi ko alam. Nung dalaga naman ako, hindi naman ako ganito kausi. At ayun na nga, after 2 weeks, kaya ko pala. Hindi lang good for Enzo, good din para sa akin. Mindset lang ba? Mindset. So ayun nga, mag-a-add pala ako ng boiled egg for Enzo's breakfast kasi isa yan sa pinaka-favorite niyang breakfast. Lahat ng klase ng egg kinakain niya, sunny side up, scrambled egg, boiled egg. And mag-a-add na rin ako ng fruits, apple, kiwi, at saka orange. So, bali, ipipil ko lang yung apple, yung kiwi, i-chop ko, and then, ganun na rin sa orange. Kailangan meron siyang fruit sa meal niya, parang yan na yung dessert niya. And then, kinat ko lang yung egg na ganyan, and then, mag-start na ako ng plating, char. And then, yung natirang mixed fruits is ilalagay ko lang sa container para for dinner or bukas kung aabot pa. And, ayan na nga, voila! Natapos na ang kanyang breakfast. At ayan, meron tayong boiled egg, merong banana oat pancake, and mixed vegetable na kiwi, apple, green apple, and orange. Bon appetit, Enzo! At mabalik tayo sa pinag-uusapan natin kanina. So, after 2 weeks nga ng hindi panonood ng TV ni Enzo, no screen at all. Kung manood man siya ng TV, nanonood siya ng News with Us, which is, I don't think na maintindihan niya yung pinapanood niya, diba? At ayun, pag nanonood kami ng news, hindi naman niya pinapansin yung pinapanood namin kasi hindi niya naman naiintindihan at hindi rin nakaka-stimulate ng brain niya kasi hindi naman colorful yung pinapanood niya. At syempre, ito naman is hindi applicable sa lahat ng mga nanay. I'm not judging yung mga nanay na talagang minsan nakarely na sa screen kasi nagtatrabaho sila. Kailangan natin minsan ng peace of mind. Kasi ako, ganun ako before. But since nasa bahay lang naman ako, at sa totoo lang, ang pinoproblema ko lang naman talaga is yung kalat ng bahay. Yung mga laruan na nakakalat, yung labahan, yung pag-prepare ng food, breakfast, lunch, and dinner. Actually, kaya ko naman yun gawin. At talaga naman nakakakonsensya din na mas marami akong time maglinis, maglaba, magluto kaysa makipaglaro sa anak ko. At ito nga pag-prepare ng breakfast is nagiging bonding na rin namin. And after niyang kumain, dadalhin ko na siya sa labas, magpe-play na kami. At minsan naman kapag sobrang hangin, sobrang lamig, hindi ko siya dinadala sa labas. Nandito lang kami sa loob ng bahay. At nakakatuwa lang dahil nakikita namin talaga yung difference. Before kapag nagbabasa kami ng bedtime story, hindi siya nakikinig, wala siya sa focus. Pero ngayon, siya na mismo ang kukuha ng book at sasabihin niya, "Storybook, mommy, storybook, daddy." Kaya ayun, talagang tsatsagaan ko talaga at hopefully, kaya kong panindigan. Pero I don't think it's impossible. Mindset ba? Mindset.
And again, hindi po ito applicable sa lahat ng mommies. I'm not judging, ito po ay sarili kong desisyon. At lately, meron akong peace of mind. Hindi ako nagigilty at less na rin yung anxiety ko. Happy mommy, happy wife, happy life. Napapansin ko rin yung mood ko nag-iba. Mas naging calm na ako lately. At mas kaya ko nang i-control yung emotion ko. At ayan, nakita nyo naman nakabihis ako kasi alis kami ni Enzo. Dadaling ko siya sa rugby club. Maglalaro kami doon ng football and magpapatakbuhin ko rin siya and magpapaaraw na rin. Hanggat maaari, after niyang kumain sa umaga, talagang gusto kong madrain yung energy niya. At syempre, sabi nga nila, yung play is not luxury, it's necessity. Kailangan talaga ng mga bata yan. And that's it for today's video. Salamat sa panonood. Kung nakaabot kayo sa dulo ng video, maraming salamat. Hanggang sa susunod. Bye! Mwah!